Naging matunog po ang pangalang Aarit Kapil sa buong India kamakailan lang. Laman po siya ng national news. Bakit po? Aba, ito pong si Aarit Kapil ay candidate master from India na 9 years old pa lang na kung saan nakaharap niya. Walang iba kundi yung world number 1 Grandmaster Magnus Carlsen sa Title Tuesday early edition last week. Ang nangyari po, aba, ito, tingnan nyo. Round number 2 po sila naglaban, pareho silang perfect score. Anong nangyari? Puti si Magnus ha. Nag-D4 po si Magnus. Sinagot yan ni Kapil ng Knight F6, C4, E6, Knight C3, Bishop B4, Nimso Indian Defense. Pagka Bishop B4, A3 tinira ni Magnus, oh. Tapos kinapture po yan, binawi. Ngayon, magtataka lang kayo, coach, bakit ina-allow yan na masira yung pawn structure ng white? Okay lang sa white yan. Kasi ang kapalit niyan, yung bishop po dito. Nagkaroon ng pair of bishops, ito pong si Magnus. Kaya okay yan, equal lang yan. Ngayon, nag-D6 po si Kapil dito na sinagot ng F3 ni Magnus. Gusto pong mag-E4 niyan. Ang ginawa naman po ng black, nag-castling lang. Nag-E4 na nga si Magnus, tapos E5 agad. Ayan, linya yan talaga, kaya nagdi-D6 eh. So, ang ginagawa po ng black, pagka E5, anong meron? Nabuksan yung bishop. So, nilalagay niya yung pawn niya sa gitna, sa dark square, kasi yung bishop niya po light square. Ayun. So, ang ginawa po, pagka E5, nag-knight D2 develop lang. Sinagot po ng B6. Aba, anong plano? Bakit nag-B6? Dito po lalabas yung bishop. May mga tema po yan. Ito kasing weakness, double pawn, tatargetin na gano'n. So, pagka B6 nga, nag-G4 naman si Magnus. Sige, atakihin mo yung pawn ko sa C4. Atakihin kita sa king side. Nag-bishop A6 na nga. Magnus nag-knight lang sa G3 para madepensahan yung C4. Nag-knight sa C6. Ayan na yung knight A5 na paparating. Pero hindi pinansin ni Magnus. Nag-bishop lang po sa may G5 na tinulakan ng pawn. Pagkatulak ng pawn, umatras lang. At pagka-atras, nag-knight na nga po sa A5. Ayan na, inaatake na yung pawn. Pero Magnus Carlsen, si Magnus ako, hindi ko didepensahan yan. Aataking kita po, G5 lang. Pagka G5, inaatake yung kabayo, aba, magtataka kayo dito. Kasi ang ginawa dito ni Kapil, nag-knight to H7 na number 1 engine move. Gusto ko lang pong balikan ng konti para maipaliwanag sa inyo, coach, bakit hindi kinain ni Kapil yan? Kasi pagka takes mo dito, may libreng pawn doon. Mukhang winning, di ba? Kasi 1 pawn up, pero mali kayo doon. Kasi pagka knight takes mo, queen A4, hindi mo madipensa ng sabay. Pag umatras ka, para lang rin na libre bishop. Balik tayo. Coach, bishop kasi ipang-capture mo. Yun ang mas maganda. Kaso, ito yung paparating pagka bishop takes C4 eh. May rook to G1 intending to go knight H5 para nakapin na, may pressure pa doon. Ayan o. Or even knight F5. Anong gagawin mo? 1 pawn up ka pero yung atake dumarating na. Kaya balik tayo doon. Hindi ginawa ni Kapil yun kasi nga losing siya doon. Ang ginawa niya, number 1 engine move, knight H7. Binigay lang po yung H6. Bakit? G6 lang sinara. Mga number 1 engine move yan. Anyway, dito po pagka G6, sinagot po yan ni Magnus ng C5 lang. Hindi pa nga ganun kaganda yung C5 eh. Ang suggestion ng engine, eto na daw eh. Bombahin na daw. Pero C5 ang ginawa ni Magnus. Kinapture lang yung F1. Binawi po ng king. And then knight C4 hitting the bishop na napaatras po sa F2. And then tumalon ng napakagandang knight G5. Ito pong si Kapil, no? Grabe, oh. Inaatake lang yung pawn. Bakit para saan yung atake sa pawn? May depensang reyna. Makikita nyo. Kasi ang tinira dito ni Magnus, nag-queen to E2. Aba, napakaganda. May atake doon, di ba? Tapos, dipensado pa rin naman eh. Pero si Kapil, aba, hindi ako takot yan. Kaya nga ako nag-knight G5 eh. Magsasacrifice ako eh. Knight takes F3 lang ang ginawa. Pinakain yung kabayo. Pero alam nyo ba? Blunder daw or mali, sabi ng engine. Bakit? Unang-una kaisa, hindi po pwede kainin kahit ano dyan kasi may pork na tatamaan ka. No? Ngayon, bakit siya mali? Napakaganda ng tira. Kasi may simpleng depensa yan na hindi nakita ni Magnus. Alam niyo kung ano? Pakita ko Rook to D1.
Simpleng depensa, bakit? Kasi ngayon nakahang yung dalawa and there's no way to defend both. So mapipilitan ka ibibigay yan. Talon mo dito kaso isa-sacrifice story kapalit dalawang kabayo at yan po ay lamang for the side of white. Ibalik lang natin kasi hindi nakita ni Magnus yung rook to d1. He ended up playing h4 na blunder daw. Kasi nga lamang ka na dapat dun eh. Pero yung h4 hindi daw ganun kaganda. Kasi may tiradang hindi din nakita ni Kapil. Grabe, no? Ang tira po kasi pala dito is D5, buksan mo ng husto ang gitna. Kasi di siya nakakastling eh. Talagang bubuksan mo yung gitna. Slightly better daw sa black yun. Pero ang tinira ni Kapil, yung second best move, which is knight lang to D2, na kung saan napa-king move yan. And after king move, tinira ni Kapil ng F5. Medyo may kapilyuhan itong si Kapil, guys. Oh. Agresibo. Aatakin. Ito pong si Magnus, no? Gusto niya pong mangyari, pag kinapture yung pawn na yan, babawiin niya lang ng pawn na yan. So, yung king niya kasi, walang shelter. Pero yung king nandito din. Ngayon, sino ang mas in danger dyan? Eh, may knight dito, may pawn dito. Yun nga lang, may pawn naman dito yung black, no? Sino mas in danger? According sa engine evaluation, tagilid ang black. For some reason, no? Pero ako, ang tingin ko, mas tagilid si Magnus dito eh. Anyway, lamang daw dito ang white, ang simpleng tira daw na gagawin ni Magnus is knight to f1 para mag-get rid yung lahat ng yoka baby na nandyan. Yun daw ang pinaka-simpleng dapat gawin. Kaso, hindi yun yung tinira. Kasi pagka knight f1 sana, tingnan nyo, anong tira mo? Knight takes f1, kainid lang daw, king takes, oh, kulong. Kulonggers, guys, E4 ka. Ayan, medyo nakakatakot lang. King G2, takbuhan mo lang. Tapos, lapitan mo to. Kulong yung yoka, baby. Balik po tayo doon, no? Kaso, hindi yun yung ginawa ni Magnus, eh. Ang ginawa ni Magnus, nag-rook a to d1, which is sitting the knight. Kaso, ang tinira dyan, knight takes h4 lang. Ayan, equal na daw. Check po yan, eh. So, ang ginawa, kinapture. Binawi ng Reyna, and then rook takes d2. At kung papansin nyo, okay, dalawang minor pieces, di ba, kapalit na tore. Pero ang malupit kasi yung king hindi safe, tapos may pawn dito. Ang ginawa nga po dyan ni Kapil, nag-f4. At pagka f4, tumakbo yung Reyna. Wow, huwag kayong magtataka, ha? Coach, bakit hindi na lang po siya iniwas? Yun talaga ang tamang tira. Kaso nag-alangan si Magnus kasi may f3. Pero nakalimutan niya, pwedeng kainin yon sa kadahilanan na threaten din yung Reyna. Ang ginawa kasi ni Magnus, nag-queen siya dito, which is very interesting way to play dahil hindi makapture merong kain doon. Kaso, may simpleng tire. Kinainan lang siya doon. At according sa engine evaluation, winning bigla si Kapil. Ang problema ni Kapil dito, 49 seconds na lang siya. Samantalang si Magnus, 1 minute and 46 seconds pa. So, pagka queen takes h6, tumakbo yung kabayo, nasinagot ng queen check. Ngayon, mali. Ang tamang tira, alam nyo kung ano? Kending. Tapos, check ka dun para magamit yung tore. Baka pwede ka makamate. Kaso nga, nag-queen sa g5, tumakbo yung king sa may h1, king f7, aba, chichikin po dito. Chichikin, nasinagot ng queen check, na tumakbo. Yung Reyna hinarang, kinapture takes, at itong endgame na ito ay winning for the side of black. Kaso time pressure na si Kapil. Kapil, kakayanin mo ba? Kinain po yung pawn, binawi ng pawn, tinatake yung pawn, dinipensahan, lumapit yung king, winning po. Kasi dalawang pass po niya, no? Anyway, nag-king f6, nadigay pa ako. Nag-king f3, and then e4, matindi yung e4, guys. Napakagandang tira. Magtataka bakit ginawa yun, kasi libre to eh. Eh, pagkatira kasi niyan, kain. O, check ka dito para madipensahan mo to. Eh, kaso libre yun. Balik tayo dun. Kaya napa-atras na lang yan. Nako, dalawang pass po lang. Hirap depensahan. Anyway, nag-king e6 yan. And then nag-depensa c4 na sinagot ng rook d8. Which is again, good move. Na kinain lang po yung b6. Binawi po ng pawn. And then umiwas yung tore. Pagkaiwas ng tore, nag-rook to d3. Nako, winning talaga. Tumakbo yung bishop sa may h4, tapos nag-rook lang sa may g8, papasok yung tore sa may g2, nasinagot lang ng bishop to g5, hinarangan, nanilapitan lang po ng king, and then nagtira doon ng bishop, lumapit na naman yung king, na kung saan mali. Eto, ano bang tamang tira? King e6 lang.
Nag-alangan kasi siyang ibigay to, pero may rook G2. Pagpunta mo dito, rook takes A3 with the idea of checkmate, winning na winning pa din daw. Ibalik po natin doon, anong magagawa mo? 7 seconds na lang yung bata, nag-king G6, inatake yung bishop, pati yung tore, kaso may napakagandang rook to G5 na hindi nakita ni Magnus. Hindi nakita. Nag-blunder si Magnus. Rook H4 was played. At ito po ay completely winning na. Bakit? Kasi sisimplihan mo na lang ng pin. Tapos ang labada. Ganun pala mangyayari. Babagsak kasi yung bishop. Or kung hindi man siya bumagsak, mapapalit yung tore. Ayan nangitim na. Dali na si Magnus. Pero hindi yun yung ginawa. Nag-F3, which is still fine. Kasi pagka King F2, ayan na. Rook H8, tinira pa rin. Winning na yung bata. 6 seconds lang siya. Nag-Bishop G5. Rook takes H4. Bishop takes H4. At ito ay definitely winning dahil sa dalawang pass pawn. Ang ginawa nga niyan, simple lang. Rook takes pawn na kung saan sinagot na lang ni Magnus ng Bishop to D8. At pagka Bishop D8, eto nag-blunder Rook to C3. Wala kasing oras. Ibalik lang natin. Ang simple way to win. Napakasimple. Check. Saka pupunta. Hindi ka naman pwede dito May ganun Anong gagawin mo? Dito na lang. Rook G2. Saka pupunta. Angat. Rook G1. Wala mapuntahan. Pagka ganon, lock to Basilay. Siguro isipin nyo, ay okay lang yan pagkakainin natin to. Hindi, Rook E1 Atakihin to Mag-promote talaga. Ayan Ganyan mangyayari. Ubush ka boy. Grabe ka, winning na yung bata. Pero, yun na nga, instead of Rook going to A2, nag-Rook to C3. Yung Rook C3, yan, dyan na nagkamali kasi pagka Bishop takes kain, ayun, nag-drawish pa bigla. Bakit? Hindi na matulak yung pawn, isa-sacrifice yung Bishop. Yan na nga nangyari. Naulit yung ginawa niya, but it's too late. At nauwi na sa tabla yung laban ng ito. Kasi itutulak na lang yan tapos sa-sacrifice, drawish. Grabe, sayang. Kaya po gumawa ng ingay si Kapil because 9 years old, pinahirapan niya ang world number 1 na si Magnus Carlsen. Grabe yun. Antindi, di ba? Anyway, I just want to check kung ano yung naging complete or final standing niya. Si Magnus kasi, ang pagkakalam ko, nag-second place pa dito. Pakita nga natin yung standing. Nag-tie for second pala si Magnus. Actually, natalo si Hans Niemann kay Pranab Kung nanalo siya kay Pranab, siya champion Tapos, nag-second si Niemann, third si Magnus. Ngayon, gusto kong tingnan si Kapil. Kung anong mga naging performance sa 7 out of 11, So, pagkatapos siya makatabla kay Magnus, tinalo siya ng boss niya na si Arjun Erigaisi, insan din tapos panalo, talo, natalo siya kay Tani, malakas tong Tani na to. Future Grandmaster to ng US, tapos panalo, tabla sa isang IM, tapos tumalo ng GM, natalo nga lang siya last round sa isang GM. 9 years old lang yan, guys, magte-10 siya this year. Grabe, ang lalakas sa mga Indian, walang chance ang Pilipinas na makasabay sa kanila. Iba yung support at training na natatanggap nila, Nakakabilib. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Abangan nyo yung malakihan tournament na paparating, yung Superbet Classic. Abangan nyo po yun. Ito po yun, yung Grand Chess Tour. Ayan, excited ako dyan. Anyway, hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.